Sa ilalim ng buwan na nagniningning, nakatayo si Anastasia. Nakatanaw sa dagat, tinitingnan ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Kasabay ang ihip ng simoy ng hangin, ay ang mga luhang walang katapusang umaagos. Hindi makalimutan ang nangyari sa kanyang buhay. Napakaraming katanungan. Balikan natin ang nakaraan. Seryosong nagtatrabaho si Anastasia nang makarinig siya ng mga yabag sa likuran na lingunan niya si Jeff. Nakangiti ito, may hawak na velvet box. Kinakabahan si Anastasia. Ngunit may mga ngiti sa labi, lumapit ito sa kanya. May gusto akong itanong sa iyo, Anastasia. Panimula niya, matatag ang boses ngunit puno ng emosyon, pumilis ang tibok ng puso ni Anastasia. May hinala siya kung ano ang mangyayari pero kinakabahan siya. Lumuhod si Jeff, binuksan ang maliit na kahon at ipinakita ang isang malaking singsing. Kumikinang ang mga brilyante. Anastasia, minahal kita. Simula pa lang nang makilala kita. Ang sabi nito. Ako man ay hindi ko maisip na gusto ko nang lumagay sa tahimik. Mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Ang tanong ni Jeff. Napabuntong hininga si Anastasia. Napangiti siya. Ito ang hinihintay niya, ang ayain siyang pakasalan ni Jeff. Sasagot na lang siya ng oo ay biglang may lumitaw, isang babae, bahagyang natatakpan ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Jeff! She cried out, rushing forward. Kailangan kitang makausap. Ang sabi nito. Tumingala si Jeff. Bakas sa mukha niya ang pagkalito at pag-aalala. Nadurog ang puso ni Anastasia. Pamilyar ang mukha ng babae, ngunit hindi niya maalala. Sino siya? Tanong ni Anastasia na nanginginig ang boses. Panay ang tingin ng babae kay Jeff. I am sorry, Anastasia. Hindi ko sinasadyang makagambala. Naisip ni Anastasia na kilala siya ng babae. Tumayo si Jeff nakatingin sa pagitan ni Anastasia at ng babae. Siya si Marisa, Dahan-dahan niyang sabi. ex-girlfriend ko. Huminga ng malalim si Marisa, nagmamakaawa ang mga mata. Jeff, may kailangan kang malaman. I've been trying to contact you kasi buntis ako sa anak mo. Parang gumuho ang mundo ni Anastasia. Tumingin siya kay Jeff, naghahanap ng sagot. Totoo ba ito? Ang tanong niya. Tumango si Jeff, may halong guilt at regret ang mukha. Totoo naman, on and off na kami bago kayo magkita. Ang sabi ni Marisa. Nalaman ko lang tungkol kay baby last week. Gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung paano. Bumibilis ang tibok ng puso ni Anastasia. Ang pangarap nilang perpektong kinabukasan ay biglang nasira. Muling nagsalita si Marisa, nanginginig ang boses. Kailangan ko ng tulong mo, Jeff. Mahirap ang kalagayan ko ngayon at hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Gusto ko lang malaman mo. Tumalikod si Anastasia, nakatingin sa kanila ang lahat ng kaopisina nila. Humakbang si Jeff palapit sa kanya, sinusubukan siyang hawakan. Anastasia, please, pakinggan mo lang ako. Ayokong mawala ka. Nilingon siya ni Anastasia, puno ng luha ang mga mata. Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Sobra-sobra na ito sa ngayon. Ang sinabi nito kay Jeff. Lumakad siya palabas ng opisina. Kinabukasan ay nag-email ito ng resignation letter. Hindi na siya papasok, sobra-sobrang kahihiyan ang kanyang inabot. Nawasak ang kanyang mundo. Lahat ng mga pangarap at plano nila ni Jeff ay nawala. Naalala niyang bigla ang babae, kaya pala ito familiar sa kanya dahil nakita niya ang picture nito sa aparador ni Jeff, nakatago. Nang ibang bayan si Anastasia. Marami ang nagpapalipad hangin ngunit wala itong pinapansin. Sariwang-sariwa pa ang kanyang sugat. Habang kumakain si Anastasia sa isang restaurant mag-isa, ay hindi niya napapansin na may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito napapansin na halos binabantayan siya ng lalaking si Lorenz sa tuwing papasok siya dito. Si Lorenz na isang tycoon, nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo sa lugar. Lumapit ito at nagpakilala. Nagkwentuhan sila na parang matagal nang magkakilala. Makikitang bumalik na sa normal ang buhay ni Anastasia. Madalas na silang lumabas ni Lorenz. Namamasyal, nanunood ng sine. Isang araw naglalakad siya papuntang restaurant nang makita niya si Lorenz na may hinatid sa sasakyan at hinalikan ito sa pisngi. Bumalik siya sa sasakyan at pumunta sa isang parke. Pinatay niya ang kanyang telepono nang makitang
Walang tigil na tumatawag sa kanya si Lorenz. Mas masakit ang nararamdaman niya ngayon kaysa kay Jeff. Pumunta si Lorenz sa trabaho nito at napag-alaman niyang nag-resign na si Anastasia. Wala din ito sa kanyang bahay na inuupahan. Maaga pa daw itong umalis na may dala-dalang bagahe. Nalungkot si Lorenz, maraming katanungan sa kanyang isipan. Nag-off ng phone at nag-resign sa trabaho si Anastasia. Napaluha si Lorenz. Habang si Anastasia ay umiiyak din sa balkonahe ng inuupahang hotel. Naalala niya ang nangyari sa kanila ni Jeff. Wala itong pinagkaiba sa ngayon. Lumipas ang mga buwan, focus sa kaniyang trabaho si Anastasia nang pinatawag ito ng kanyang boss. Kinakabahan itong naglalakad kung ano ang problema. Habang naglalakad ay iniisip niya wala siyang maisip na pagkakamali. Pagdating niya sa opisina ay laking gulat nito nang makita si Lorenz na kausap ang kaniyang boss. I am giving you off, Miss Anastasia. Ang tanging nasabi ng kanyang boss. Makikitang naglalakad si Lorenz at Anastasia palabas ng gusali. Sumakay sa sasakyan, walang imika ng dalawa. Lumiko ito sa isang private beach at huminto. Magkasabay na naglakad papuntang restaurant. Umupo sa lamesa at nag-usap. Alam ko ang lahat ng nangyari sa iyo, Anastasia. Ang nangyari sa inyo ni Jeff. At alam ko din na kaya iniwasan mo ako ay nakita mo akong may kausap at hinatid sa sasakyan. Napatitig na lamang si Anastasia nakikinig kay Lorenz. Kapatid ko ang nakita mo, Anastasia. Kung tinanong mo man lang sana ako, hindi tayo umabot sa ganito. Umiiyak si Anastasia. Alam ko din na kay Mr. Marquez ka nagtatrabaho. Kapatid siya ng nanay ko. Araw-araw ay tinitingnan kita sa malayo. Ang nagyari sa iyo kay Jeff ay hindi mangyayari sa atin. Dahil mahal kita. Nilabas nito ang box. Napatulala naman si Anastasia. Will you marry me? Ang tanong ni Lorenz. Tumayo ito at niyakap si Lorenz. Umiiyak pa din ito, iyak ng kaligayahan. Masayang makikitang kinakasal ang dalawa. Punong-puno ng pagmamahal si Lorenz, kitang-kita ito sa kanyang mga mata. I can't believe you are mine. Ang naibulong ni Lorenz kay Anastasia. Mangyari lamang na mag-subscribe at pindutin ang buton bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.